Mga kapuso, ang susunod pong sasagot sa tanong ni Efren ay ang chairman po ng Metropolitan Manila Development Authority, si Chairman Bayani Fernando. Para po sa inyo, paano po maging isang bayani? Pangalanan ka ng tatay mo. Gawin mo lang ang iyong katungkulan. Una-una yung trabaho mo, pagbutihin mo. Bayani ka na nun. Meron tayong kanikanyang takdang gawain sa mundo na ito. At lahat ng yan ay nasa batas lahat yan. Mandado tayo ng batas. Gawin mo yan. At ikaw ay magiging mabuting katulong ng lipunan. Pag ikaw ay naging produktibo, umaasa sa iyo ang kapwa mo manggagawa. Magkakatulong-tulong. Yan ang tunay na sinasabing getting our acts together. Gawin natin ang kanikanya natin trabaho ng magaling. Doon lang, bayani ka na. Huwag ka nang magwalis pa ng karye. Merong gagawa niyang tigawalis. Gawin mo na lang yung tungkulin mo. Salamat po, Chairman Fernando. Ang susunod pong tatanungin ni Efren Peña Florida Jr. ay si dating Pangulong Joseph Estrada. Paano po maging isang bayani? Para sa akin, kahit na isang basurero, kahit na isang jeepney driver, pwede maging bayani. Kung siya may malasakit sa kapakanan ng taong bayan, hindi siya nagnanakaw, tatrabaho siya lang mahusay, inaano niya yung pamilya niya, inaalagaan niya. At siya nga meron siyang pusang loob na tumulong sa bayan. Hindi lang yung malalaking taong pwedeng maging bayani. Kahit na yung ordinaryong tao, ay pwedeng maging bayani. Maraming salamat po, Mr. President. Mga kapuso, ang sasagot po na susunod ay si Konsehal JC De Los Reyes. Para po sa inyo, paano po maging isang bayani? Nagiging bayani po tayo sa pamamagitan ng ginagawa natin, yung mga nabiyayaan ng Panginoon para makapag-aral sa pinakamagagaling na eskwelahan sa Pilipinas, magsakripisyo po at pasukin ang maduming mundo ng politika ngayon. Dahil po, ang politika pinakamabilis na pamamaraan para baguhin ang ating bayan. Bagamat mahirap, bagamat talagang nakakasuya. Kaya ko po ginagawa to at ako po hinirang ng Ang Kapatiran Party. Kailangan po natin linisin, parang banyo, na napakarumi na, pero ginagamit po ng lahat, lalong-lalo ng mga mahihirap. Kaya po, paano maging bayani? Well, yung mga kabataan na may kakayanan po, pasukin yan, maging konsehal, maging mayor, gobernador, presidente ng Pilipinas, para po talagang magkaroon ng panibagong pamumulitika sa ating bayan. Maraming salamat po. Salamat po, Konsehal De Los Reyes. Mga kapuso, ang susunod pong sasagot sa tanong ni Efren ay si Senador Noynoy Aquino. Paano po maging isang bayani? Palagi ko yung paggagawa, tuwi-tuwi na, yung sa lahat ng panahon, yung pag-aasikaso po sa kapwa, tulad ng nagawa niyo, nabasa ko sa pahayagan, sa magasin po, no? Yung si Cristo siguro magiging ehemplo natin dito. Dumating dito, siya na po yung kasalanan ng lahat. Hindi naman siguro hiningi sa lahat po yun. Pero pinakita ko niya, pakipagtungo sa kapwa na tama parati. Yun siguro ang magiging susi na isang pagiging bayani nga ho. No? Lalo na sa panahon na talagang matindi ang pangangailangan ng pag-aaruga sa kapwa. Yun ho para sa akin ang pagiging totoo sa kapwa at pagiging pakabayani nga ho dito sa mga panahon ito. Salamat po, Senator. Mga kapuso, hindi pa ho dyan nagtatapos ang isang tanong dahil sa susunod na linggo, mapapanood ninyo sama-sama ang mga presidentiable at sasagot sila sa tanong na galing sa kapwa nila presidentiable. Napaka-exciting. Huwag niyo pong palampasin ang isang tanong, the GMA News and Public Affairs Presidential Forum.